Hello guys, good morning. So welcome back to my YouTube channel. This is Autoboyson. So meron tayong gagawin ngayong Honda Click. So ang issue nito ay umandar. So sausin natin. Ayan, dati yan hindi umiilaw yan dyan. So check natin yung battery. Okay naman yung battery. Check din natin mga fuse, pinalitan. Kaya ayan, umilaw na siya. Pero pag pinaandar, ayaw mandar. Ayan, ayaw siya mandar. Lumalagitik lang yung relay niya dito sa baba. So lumalagitik lang dyan. Ngayon gagawin natin, titingnan natin yung dito banda sa harap kung anong makita natin. Pero yan, umiilaw na siya. Dati hindi umiilaw yan. So ngayon umiilaw na. So ito guys. So chinik na rin natin yung mga fuse. So pinalitan natin ng bagong mga fuse. 6 yan. 25, 10, 10, 5 10. Yung pula. 1, 2, 3, 4, 5. Isang 25. So bago na yan. Yan. Bago na. So ngayon, tapos natin palitan itong relay, chinik natin ito. So may problema na tong relay na to kasi pumutok na siya. Ayan, may putok na yan dyan. Tapos pagka ignition on mo yan, nagbabibrate, mabibrate yan pagka inano mo in-start. So dyan, sinalpak natin. Goods na yung mga fuse, bago lahat. Itong main relay, power relay, ito starter tsaka charging. So start natin. Ayan, so mayroon ng something siya, babibrate na lang. So ngayon check din natin yung charging nito. Baka maya kulang kung sa ano naman to, charge, kaya ilulok ko. Pero dito binuksan na natin. Ayan, ayan, kinalawang na yung ECU nya, pati yan, pati connection nya kinalawang na. So ang gagawin natin, tatanggalin natin to para ma-access natin at malubricate natin yung ano nya, lubricate natin itong socket connector nya. So pumutok kasi yung fuse nito, baka nag-short to, mayroong shorted. So tatanggalin natin to at saka ito tanggalin natin, tapos lubricate natin para maganda yung contact nya. So yun. Ito guys, natanggal na natin itong ECU nya at saka itong charging at saka starting nya. So natanggal na natin yung charging at saka starting nya. Ito yung connection nya, charging at saka starting. Ito naman yung ECU. So ECU rectifier kasi ito naka-integrate sa loob yung rectifier nya. So ito yung number ng ano nya, ECU. Yan, CU-330. So in 9.4 to 42.
yan yung ano na. So ECU rectifier kasi ito ang dala ng ano na to. So binugahan na rin natin yung mga connector dito. Yan. Kasi kinalawang siya. So titingnan natin kung may mga sabit dyan na ano wiring na nag-cause ng short or nag-cause ng pagkasunog ng fuse. So ayan guys, kabit na natin at nalinisan na natin, ibalik na natin yung connector. So ngayon natin papandarin natin to kung hindi ba mag loss ang connection nito. So 13.2 volts full ang battery. So paandarin natin ngayon kung andar na. Yan. So walang check engine. Andar na siya. Yan. Manda na siya guys. 14.3 charging niya. Battery nito may problema lang yung battery nito. So yung minor nito adjust lang natin yung minor. Taas lang natin yung minor yan. Tignan natin kung mamamatay siya. Medyo mababa yung ano niya, minor. So ayusin natin yung connection dyan dahil maraming maluwag dyan. Sobrang daming luwag na wire dito at kinalawang. Ayan. Thank you Lord, mandar na rin siya. So nagawa natin ang paraan na hindi bumili yung customer ng pyesa. So aabutin yung customer ng 5,000 to sa pyesa. 5,000. Tapos itong ECU hindi pa kasama sa 5,000 dahil battery, tapos fuse, relay, tapos yung ano niya, ECU. So painitin lang muna natin hanggang sa mag-maintain siya, yung hindi siya mamamatay. So ito guys, halos isang oras na to guys, mandar. So inandar natin ng matagal para inandar natin matagal para ma-probe natin kung mamamatay pa rin ba siya. So hindi naman siya namatay, halos isang oras na siya ng andar. Tapos yung charging niya, yan, hindi na nagbabago, pero may problema pa rin siya sa battery. Naka-indicate, ayan, indicate yung ano niya, battery, dahil yun nga, nag-voltage drop to sa 12.5 na lang, 12.4. so palitin na yung battery. So yan, check natin yung charging, good naman nakalagay. Tapos yan, okay na siya. So nagawa natin ng paraan. So patay natin kung magbo-voltage drop siya ng mabilis.
So ito guys. So after an hour guys na ating inano para ma-prove ang voltage drop niya. So sisilipin natin ngayon yung kondisyon ng battery. So ito pala guys ay may-ari nito, ginagamit ito ng estudyante. So tinulungan lang natin dahil wala pa daw siyang pera. Pangalawa, malapit na yung pasukan, matatapos na yung bakasyon nila, tapos na yung enrollment. So naawa naman tayo na wala siyang service dahil may anak rin tayo at nag-aaral din na doon rin sa isang school. So dito tinulungan na lang natin kahit na wala pa siyang pambayad sa pyesa. Ito guys, yan. So tulong na lang natin to guys, wala nang bayad sa labor, wala nang bayad sa pyesa, wala na rin bayad ang ano natin dito. So para makatulong tayo dito sa estudyante na to at magkaroon siya ng service. So yun, paanda rin natin kung under pa ba, hindi na nagbo-voltage drop siya. Ayan, paanda rin, one click. Yan lang guys, sana nakatulong ko sa inyo. This is Ito Boyson.